Isang gabi ng September 1993, may narinig ng putok ng baril mula sa isang garahe ng isa sa mga bahay sa Bucktown, Chicago na siya naging umpisa ng notorious at komplikadong investigasyon sa pagpatay. Ang mga putok ay nagmumula sa dalawang flat na pagmamayari ni Robert O. Dobain na nagmamayari din ng isang bar. Ang katawan ni Robert ay napuno ng dugo at natagpuan na may dalawang tama siya ng bala at ang kanyang wallet at susi ay nawawala. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pagkamatay ni Robert sa buong Bucktown. Dinagsa ng mga investigador ang pinangyarihan ng krimen pero wala silang nakita ng mga clue sa garahe kung saan narinig ang mga putok. Ang Jeep Wrangler ni Robert ay kalaunang nakitang inabandona sa isang residential street, ngunit wala itong ibinigay na mahalagang ebidensya upang makatulong sa paglutas ng kaso. Naging komplikado pa ang kaso dahil ang ka-live-in girlfriend ni Robert at business partner na si Catherine Sue ay nawawala. Hindi nila alam kung nasaan si Catherine at hindi malinaw kung mailan ba siya sa nangyari. At ang kapatid na lalaki ni Catherine na si Andrew ay nag-signed out din sa college nung araw na nangyari ang pagpatay. Ayon sa ka-roommate ni Andrew, umuwi daw ito sa kanilang bahay para asikasuhin ang negosyo ng kanilang pamilya at hindi na siya bumalik pa. Ang pamilya Sue ay nag-migrate sa US mula sa Korea noong taong 1970s. Sila ay kinabibilangan ng ama, ina at dalawang mga anak. Ang panganay ay lalaki at ang pangalawa na babae ay nagngangalang Catherine. Sila ay nabuhay sa tradisyonal na paraan at ang tipikal na striktong Asian na mga magulang. Ang padre di pamilya ay si Ronald, siyang pinakatradisyonal at kinakatakutan ng kanyang mga anak. Siya ay may military background at nagmula sa isang mayamang pamilya. Ang kanilang mga anak ay pinalaki nila sa sobrang pagmamahal at sa striktong pamamaraan, hanggang sa may isang aksidente na nangyari. Ang panganay na anak nila na lalaki ay naaksidente at namatay. Sobrang nawasak si Elizabeth, ang ina ng mga bata. Na-pressure din siya dahil nag-demand si Ronald sa kanya na magkaroon ulit sila ng anak na lalaki. Sa maraming pamilya ng mga Asian, lalo na noong mga panahong yon, ang anak na lalaki lalo pa at panganay ang mas pinapahalagahan kumpara sa anak na babae. Si Elizabeth na halos nasa kanyang 40s na ay nagdududa sa kanyang kakayanan na mabuntis ulit. Gayunpaman siya ay obligado dahil determinado din siya na manatili sa kanyang pamilya at lagi siyang takot na ma-divorce. Para mabuntis, sinubukan niyang lahat, simula sa fertility treatments hanggang sa gamot pampabuntis. Sa huli, nabuntis siya at nanganak ng isang lalaki na pinangalanan nilang Andrew. Ang buong pamilya ay nag-migrate sa US noong 1976 at sila ay tumira sa northwest na bahagi ng Chicago. Sina Catherine at Andrew ay maliit pa nung sila lumipas sa US mula South Korea. At dahil si Andrew at Catherine lamang ang nakakapagsalita ng English, naging translator sila ng kanilang mga magulang at naging malaking tulong yon sa kanilang pamilya. Dahil sa sipag at determinasyon, ang pamilya Sue ay kalaunang nakapagpatayo ng matagumpay na laundry business. Sa kabila ng pakikibaka na hinaharap nila bilang mga immigrant, ang pamilya Sue ay nanatiling magkakasama at magkakaramay. Ang dalawang bata ay lagi nilang tinuturuan na maging marespeto at masunurin. Pero para sa dalawang bata, ang pamamaraan ng pagpapakita ni Ronald ng pagmamahal sa kanila ay kakaiba. Dahil napakatigas at strikto ni Ronald pagdating sa kanila at mataas ang kanyang expectations sa dalawang anak. Si Andrew ay masunurin samantalang si Catherine naman ay naging suwail. Pagtungtong ni Catherine sa teenage years, nag-iba na ang kanyang pag-uugali. Hindi na siya nasunod sa tradisyonal na pagpapahalaga sa pamilya na kahalintulad ng mga Koreans at nakalimutan na niya ang itinuro sa kanya ng kanyang mga magulang. Simula noon, hindi na rin sinusunod ni Catherine ang mga magulang. Habang nagkakaedad siya, mas lalo pa siyang naging rebelde. Sobrang sinungaling na din niya at naglalayas pa sa kanilang bahay. Naakit na siya sa isang pamumuhay na naiba sa karaniwan at inaasahan ng kanyang pamilya. Gusto niya na maging malaya at malayo sa kanyang pamilya, malayo sa kultura ng mga Koreans. Si Andrew naman ay nanatiling mabait at masunurin. At bilang bunso, si Andrew ay lumaki na kasama ang mga magulang at hindi kinalimutan ang itinurong pag-uugali ng kanyang mga magulang, lalo na pagdating sa pamilya at ang pagkakaroon ng respeto sa bawat tao. Sa kabuuan ng teenage years ni Andrew, naging ulirang anak siya at tumutulong sa kanilang family laundry business. Katunayan ay masigit pa sa mga inaasahan ng kanyang mga magulang ang ginagawa ni Andrew. Kaya naging paboritong anak siya nila Elizabeth at Ronald.
na siyang naging dahilan kung bakit may namuong galit sa dibdib ni Catherine. Nagkaroon ng hamon sa buhay ng pamilya Su nung na-diagnose si Ronald na may stomach cancer. At tanging si Andrew at Elizabeth lamang ang nag-aalaga sa kanya sa mga huling natitirang araw niya sa mundo. Si Andrew ang siyang tagaluto ng breakfast ng kanyang ama at tumutulong sa mga pang-araw-araw na gawain. Habang si Elizabeth naman ay ang siya nagbabantay kay Ronald buong araw habang nasa paaralan si Andrew. Ginawa nila ang lahat para maging komportable si Ronald dahil alam din nila na bilang na ang mga araw niya na makakasama nila siya. Bilang panganay si Catherine sana ang mas inaasahan na mag-aalaga sa kanyang ama pero hindi siya mahanap. Ayon sa report ni hindi niya nagawang makita o mabisita man lang ang ama simula nang nagkasakit ito. Noong namatay na si Ronald, naiwan ang lahat ng responsibilidad kay Elizabeth. Pero hindi siya katulad ni Ronald, mas maalaga at mas maunawain siya sa kanilang mga anak. Pinatawad at binigyan niya ng pagkakataon si Catherine at binibigyan pa niya ng pera sa tuwing umaalis ito sa kanilang bahay. Sa edad na 16 nakilala ni Catherine ng isang lalaki na 7 taong mas matanda kaysa sa kanya sa isang fitness center. Pero hindi ganon ka nangialam si Elizabeth. Ang lalaking yon ay si Robert O'Dobain. Sa mikling panahon ay naging maayos ang lahat sa pamilya Su pero hindi rin yun tumagal. Dahil makalipas lamang ang ilang taon, brutal na pinatay si Elizabeth. At ang kanyang pagkamatay ay pinaniniwalaang robbery gone wrong. Sobrang natakot si Andrew dahil sa nangyari sa kanilang ina. Si Catherine na 18 years old noong mga oras na yon ay ang siya nagpapakalma kay Andrew at ang siyang nagpapaliwanag kung ano ang nangyari. Samantalang si Robert naman ay naging malapit na sa pamilya at sa bahay na rin nila tumira. Tinulungan niya si Andrew para mabilis itong makamove on at siya na rin ang madalas na nagko-comfort at tumutulong sa binata. Habang nagsasagawa ng investigasyon ng mga pulis sa pagkamatay ni Elizabeth, naging malinaw na ang dahilan sa pagpatay ay personal. Pero sino naman ang may motibo at pagkakataon na gumawa ng karumaldumal na gawain at ano naman ang kanilang intensyon? Gayunpaman hindi nalutas ang kaso dahil ang lahat ng kanilang pinaghihinalaang suspect kasama na doon ang magkakapatid na sina Catherine at Andrew ay may mga malakas na alibay. Dahil bata pa si Andrew, naiwan siya sa pangalaga ni Catherine na may hawak na $800,000 na insurance money mula sa account ng kanilang ina. Gamit ang pera mula sa insurance ni Elizabeth, nagbukas sina Catherine at Robert na isang matagumpay na bar na tinawag nilang Club Metropolis na mabilis na nakilala sa kanilang lugar. Nakakuha si Andrew ng full scholarship dahil sa masipag itong mag-aral sa Providence College, kung saan siya nag-aral ng economics at Japanese. Habang mas tumatatag ang relasyon ni Catherine at Robert, ang dalawa ay kalaunang nagdesisyon na magsama na sa isang bahay. Ang desisyon nilang yon ay nakaapekto kay Andrew dahil sa kanyang edad, kailangan pa sana niya ng father figure. Dahil para kay Andrew, si Robert ang itinuring niyang ama nung nawala na si Ronald. Noong tumuntong na sa college, si Andrew madalas siya nakakatanggap ng tawag mula kay Catherine. Ipinagtapat ni Catherine kay Andrew ang problema niya sa kanilang relasyon ni Robert. Isang araw ay niyaya ni Catherine si Andrew para kumain sa labas. Doon niya ay kinuwento ang di umano'y masamang pagtrato sa kanya ni Robert. Sinabi pa ni Catherine na si Robert ay katunayang pumatay sa kanilang ina at ipinagtapat na ideya niya ang patayin ang sariling ina. Pero hindi niya inaasahan na gagawin nga ni Robert. Dagdag pa ni Catherine na hindi niya maiwanan si Robert dahil pinagbabantaan siya na sasabihin niya sa mga pulis na ideya niya na patayin si Elizabeth. Pero pagod na umano siya sa pang-aabuso ni Robert sa kanya. Nung narinig ni Andrew ang sinabi ng kapatid, bigla siya nakaramdam ng matinding galit kay Robert. Lalo pa at alam niya na kailangan niyang protektahan ang kanyang kapatid. Nung nakita naman ni Catherine na galit na si Andrew, nag-isip ulit siya na ipapatay si Robert. Hindi na nakapag-isip pa ng mabuti si Andrew at dahil nasa matinding emotional state pa siya, kaagad siyang sumang-ayon sa gusto ni Catherine at saka naghanda sa gagawin. Pagka-uwi niya, inutusan siya ni Catherine na magsuot ng puro itim na damit. Kasunod noon ay pumunta na siya sa bahay nila Robert. Binigyan siya ng instruction ni Catherine na pumasok sa kanilang garahe at hanapin ang baril na nakatago sa attic ng garahe. Nagantay ng matagal si Andrew hanggang sa mahikayat ni Catherine si Robert na pumunta sa kanilang garahe. Kausap pa ni Robert sa telepono ang bago niyang girlfriend habang nasa isang pub naman si Catherine sa Glenview, Illinois at kasama din ang bago niyang boyfriend.
Dahil bago sila nagsama na pagkasunduan na nila na ang kanilang relasyon ay bukas. Ibig sabihin malaya silang makipagkita sa ibang lalaki o sa ibang babae habang sila pa. Tinawagan ni Catherine si Robert at sinabi na nasira ang kanyang sasakyan kaya nagpapasundo ito sa boyfriend. Pero bago pa tuluyang makalabas ng garahe si Robert, binaril na siya ng makadalawang beses ni Andrew at saka tumakas. Di nagtagal ay nahuli si Andrew at tinanong siya tungkol sa kanyang kapatid, ngunit tumakas din pala si Catherine. Sa kabila ng mga hindi niya pagdalo sa kanyang mga trial, nagawa pa niya makapagpiyansa at araw-araw na kinakausap ang kanyang abogado. Nagpatuloy ang korte sa paglilitis kahit wala si Catherine at nag-issue na sila ng warrant of arrest para sa kanya. Pagkatapos ng 2 oras na jury trial, si Catherine ay diniklarang guilty sa parehong armed robbery at first-degree murder. Kung sakaling mahanap siya o sumuko, siya ay mahaharap sa life sentence. Kasunod ng kanyang paglabas sa America's Most Wanted noong January 1996, napagod na si Catherine sa kakatago at nagdesisyon na sumuko sa Honolulu noong March ng kaparehong taon at hinarap ang sentensyang life imprisonment. Noong narinig ng mga pulis ang statement ni Andrew, nalaman nila na siya ay niloko ng sarili niyang kapatid na ang tanging gusto lamang ay ang insurance ni Robert na nagkakahalaga ng halos $250,000. May mga taong naawa kay Andrew dahil kahit kailan ay wala siyang nagawang krimen. Pero kailangan pa rin niyang harapin ang kanyang sentensya sa pagpatay kay Robert. Si Andrew ay sinentensya ng 80 years na pagkakakulong. Naging mabait pa rin si Andrew kahit nasa kulungan dahil umaasa siya na baka makalaya siya ng mas maaga. Noong January 2024, si Andrew ay pinalaya matapos ang 30 years na paninilbihan sa kulungan ng Western Illinois Jail at nakompleto niya ang rehabilitative program. Kasama ng kanyang abogado, siya ay sinama ng 6 pa niyang mga taga-suporta mula sa loob ng kulungan na nakalaya din. Ang abogado ni Andrew ay si Sung Nim Kim na masaya na nagbigay sa kanya ng matitirhan. Kahit na nakulong na si Catherine at ganon din si Andrew, nanatiling hindi pa rin nalulutas ang kaso ni Elizabeth. Pagkalabas ni Andrew, sinabi din niya sa isang interview na maaring totoo ang sinabi sa kanya ni Catherine na siya nagpapatay sa kanilang ina dahil gusto niya na makuha ang napakalaking life insurance policy. Pero walang kaso na isinampalaban kay Catherine dahil wala silang sapat na ebidensya. Please support po my second channel na Usaping Krimen. Salitan ang pag-upload ko sa kada channel kaya kung gusto niyo na makapanood ng crime story araw-araw, maaari lamang po na i-check ang bawat channel para sa mga panibagong videos. Maraming salamat! Huwag mag-atubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!